Ang mahiwagang dahon ng lambak ng bahaghari. Noong unang panahon, sa makulay na lupain ng lambak ng bahaghari, may naninirahang masayahing kunehong si Benny. Si Benny ay may pinakamalambot na puting balahibo at pinakamahabang tainga na nakita ng sinuman. Gustong-gusto niyang tumalon-talon sa lambak, makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, at maghanap ng mga pakikipagsapalaran. Isang maaraw na umaga, nagpasya si Benny na bisitahin ang dakilang punong oak, ang pinakamatandang puno sa lambak, na kilala sa kanyang karunungan at mahiwagang mga dahon na nagbabago ng kulay kasabay ng mga panahon. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang kakaiba. Ang puno ay hindi kasing sigla ng dati, ang mga dahon nito ay maputla at nakalaylay. Nag-aalala, tinanong ni Benny, dakilang punong oak, ano ang problema? Bakit malungkot ang iyong mga dahon ngayon? Mahina ang boses na sumagot ang dakilang punong oak, mahal kong Benny, ako'y nauuhaw. Matagal nang hindi bumibisita ang ulan, at hindi makahanap ng tubig ang aking mga ugat. Mabilis na nag-isip si Benny at sinabi, huwag kang mag-alala, dakilang punong oak. Hahanap ako ng paraan para madala ko sa iyo ang tubig. Buong determinasyon, tumalon si Benny sa buong lambak, humihingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan, Lily ang ladybug, Freddy ang fox, at Gina ang grasshopper. Lahat sila ay pumayag na tumulong at nagsimulang magplano. Mungkahi ni Lily, gumawa tayo ng bucket brigade. Pwede nating gamitin ang mga dahon para magdala ng tubig mula sa Crystal Lake. Kaya nagtulungan silang lahat, bumuo ng mahabang linya mula sa lawa hanggang sa dakilang punong oak. Gumamit sila ng malalaking dahon bilang mga balde, ipinapasa ang mga ito mula sa isang kaibigan patungo sa isa pa, puno ng kumikinang na tubig. Matapos ang maraming biyahe pabalik-balik, sinipsip ng mga ugat ng dakilang punong oak ang tubig, at unti-unting bumalik ang kulay ng mga dahon pula, kahel, dilaw, berde, bughaw, indigo, at lila. Masaya na ulit ang puno. Salamat, mahal kong mga kaibigan, sabi ng dakilang punong oak. Iniligtas ninyo ako sa inyong kabaitan at pagtutulungan. Natutunan ni Benny at ng kanyang mga kaibigan noong araw na iyon na walang problema ang hindi kayang malutas kung magtutulungan. At mula noon, matayog at malakas na nakatayo ang dakilang punong oak, binabantayan ang masayang paglalaro ni Benny at ng kanyang mga kaibigan sa lambak ng bahaghari. At silang lahat ay masayang namuhay.